Mag-uumpisa na nga ako magnegosyo para sa gadon may iba akong pinagkakakitaan. Pero bago yun, hindi naman nga din po pwede magnegosyo nga ako na walang puhunan. At sa loob nga din ng January, February, March, at ngayon nga ang April, halos 4 na buwan, bubuksan ko na nga yung naipon ko sa alkansya. Medyo matagal-tagal ko na nga din pala itong nalalagyan. Buksan na! Malalaman na nga natin kung magkano nga ito. Bumungad agad yung mga buo. Patingnan nyo na may naging barya. Halos mapupuno na. Ibubus ko na. Dami! Ano ba ba? Dami! Wow! Grabe, ang dami din pala yun. May piso, may 5, may 10, may 20. Yan, may 20 petot, may 50, may 100, may 500, saka 1,000. Meron din palang maliit oh. 5 centavos. At kaya nga din po pala ako nakaipon na ganito nga kadami dahil may mga pautang nga po ako, tapos yung mga nagbabayad nga po sa akin, inire-rate ako na nga po siyang hulog sa alkansya. Kapag nga ako nailagay ko pa yun sa pitaka ko, nakakasigurado nga ako magagasta at mauubos. Dito nga sa gagawin ko nga ang negosyo kahit papano kikita. Di ba? Ito na nga lahat ng buo at bilangin na natin. 1, 2, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4,000, 4,100, 4,2, 4,3, 4,4, 4,4, 4,4, 4,5, 10, 4,530, 4,550, 4,570. Yan, 4,570 po lahat ng naipon nating mga papel. May naiwan pa nga din 250 na pa ilalim nga din sa mga barya, kaya bali 4,670 lahat. Medyo matatagalan pa nga ako pag binilang ko nga tong barya. Ibinali ko na nga sa lalagyan. At tama nga din ka ako, pwede nga tong panukli. Nagbawas nga din pala ako ng konti at mga pinili ko nga itong mga 20 petot na barya. Nasa 400 nga yata at ipapandagdag ko nga pambayan. Nang okay na nga, tara na. Labas na ako ng bahay. Wala naman nga din kaming nalimutan. At bago nga kasi kami umalis, nililista ko nga muna lahat ng bibili. Ganun sana. At syempre, na nakauwi na nga kami, sinubukan na nga din agad namin tong ice crafter. At goods naman nga, napakaganda nga din ang pagkakapino ng yelo. Nang pinagabihan naman, iniluto na nga namin tong banana. Sa kabila naman, nakasalang naman yung ube. At ang ititinda nga po namin is special banana kong yelo de ube. Napaka-special nga nito. At napakasarap kasi nga, binubudburan ko na nga siya ng secret ingredient. Dumating nga din yung dalawa kong tita, kaya pinatikim ko na nga din yung ube. Oh, yummy! Say! Pache, ito na nga yung magiging finished product niya. Itsura pa nga lang, masarap. Nang mapatunayan nga din at matikman, nagtimpla na nga kami ng tagi-tagisa namin. Patayin niya, pabali ang balak nga sa aking open. Bukod nga sa special banana kong yelo de ube, may isa pa nga kami tinda at yun nga yung french fries. Pang malakasan talaga yung opening ko dahil pag bumili pa nga lang ng 20 petot nga na french fries, may pre-taste nga yung kasama na 10 ounce special banana kong yelo de ube. Limited nga lang din yung kaya kailangan niya talagang mag-una-unahan. Ngayon na nga yung araw na magbubukas ang aking munting negosyo. At unang araw pa nga lang, pre-taste ka agad. At isang pangarap ko na naman niya ang natupad na maging isang business owner. O diba kahit papano na isa katuparan.
Tara na! Nang mga alas 9 pa nga lang ng umaga, para nga din hindi masyadong magawa, mag-aayos na nga ako ng gagamitin sa aming paninda. Small business pa nga lang to, kaya dito nga lang muna sa bahay na. Naglatag na nga ako ng mahabang lamesa nga sa tent. At isa-isa ko ng ating inalatag dito nga sa bandang cut. Ipinwesto ko nga tong fries. Mayroon nga ditong dress. At dalawang flavor nga lang muna kami. Itong ang cheese at saka barbecue. At ang pinili ko nga din lalagyan ito kang pa-squid. At dito naman nga sa kaliwa naka-pesto para sa special banana kong yellow di ube. Lahat nga din ng kutsara inilagay ko na nga din sa isang lalagyan. Nang maging attractive nga din sa mga mata ka ng mga dumadan at mamimili, dinisplay ko na nga din yung mga gata. At saka matamas, at ito naman yung itsura ng ube. At saka ng banana. At syempre ang aming ice cream. Yung yelo nga nilalabas nito. Kaya hindi mo na kailangan kagatin yung yelo. At syempre naghanda na nga din ako ng basurahan nga dito sa harap. Para nga sa ganun yung mga bibili nga yung pinagkainan nga nila. Hindi nga kung saan saan itatapo. At napakagil. May nagchat na nga agad sa asawa ng kapatid. At umu-order na nga ng 7 piraso. At yung bata naman at mamayang alauna pa nga ako kami magbubukas. At dahil takot niyang maubusan, ibinigay na nga sa akin yung bayad. At para nga din sa magiging customer namin, huwag nga pa kayong mag-alala. Kung ayaw nyo nga pong kumain ng nakatayo, o kaya naman nakahiga. May nanda naman kami ditong lamesa tupuan. Nang hindi nga din po kayo mainitan, may nakaredy nga din pong electric pan. At dahil wala pa nga din kaming tarpaulin, nagsulat na nga lang muna kami dito sa styro. At ayan na nga ang special banana kong yellow de ube. At saka yung french fries. May linyahan nga din sa baba, tubo na, lugi pa. Hindi pa nga din natatapos, mura na, mahal pa. At ito na nga yung pinakahihintay namin na mag-aalauna na nga ng tanghali. Gaganapin na nga ang seremonya para nga sa opening ng aking business. Sobra nga lang talaga ako natutuwa. Kahit simple nga lang, nagkaroon niya ako ng ribbon cut. Nag-countdown na nga ako at sabay-sabay nating saksi ang official na pagbubukas ng aking business. Napakadami nga din naghihintay na magbukas nga kami, kaya naman mga nakapila na nga din yung mga tao dito. Hindi na nga din mga magkamayong nakakaabot ng bayo. At syempre dahil limited slot nga lang din yung pre-taste, mga nag-uunahan niya kasi natatakot nga din maubusan. Biruin nyo ba naman, bibili ka nga lang ng 20 petot nga na price. Magkakaroon ka pa na 10 ounce nga na special banana kong yellow de ube. Kaya naman nga din pinagkakaguluhan. At tamang-tama nga din kakayon sa init nga ng panahon. At ang sabi ko nga din sa sarili ko, di bali nga din malugi nga kami ngayong araw. Ang importante nga lang sa akin, matikman nga nila yung gawa namin. At kung magustuhan nga nila at masarap, di makakaulit pa nga silang bumili sa amin. At yung hindi naman, wala akong masabi. Nandyan nga lahat ng kapatid ko at syempre ang di mawawala, Suwena! At ang bawat bumibili naman, tinatanong ko nga din kung ano nga yung lasa. Nang malaman nga din namin kung ano nga yung kulang, kung meron ba dapat kaming i-improve. At ang tanging sinasagot nga ng nila sa akin ay masarap. At bukod nga din sa mga nagpupuntahan nga dito para bumili, may mga ma-order nga din ng kapitbahay nga namin at di-deliver na nga din ni mama. Dinumog na nga din sa order at hindi na nga din sila magkamayo kaya tumulong na. May kanya-kanya na kasi lang nakatukot, ako na nga lang yung tagalagay ng matamis sa nga ng sagi. Hindi ko naman nga din kasi inaasahan na magkakaganito at hindi na nga din naubos yung tao nga dito sa harap at lahat nga na bumibili. Ang una nga namin na ibibigay yung banana kong yellow at follow up na nga lang yung price, kaya ang nangyayari pag nasa kanila na nga yung price, ubos na yung banana. Di ba nga 3 kilo nga lang yung pinamili naming price. Nagkulang pa kayo kaya nagpabili nga ulit ako ng 3 pang kilo. Sobrang dami pa nga din bumibili hanggang naubos na nga din yung sag. May dumayo nga din dito galing pa nga sa ibang puro. Dahil wala na nga silang naabuta, ayos nga lang daw kung yung free nga nila yung ubi na lang. At sa totoo nga lang, nakakapagod nga talaga mag-business pero nakaka-enjoy. At sana nga magtuloy-tuloy pa to eh. At dahil ilang oras pa nga lang, naubos nga din kaagad yung paninda natin. Ito na yung pinagbilang. At bibilangin na natin kung magkano nga ba. Ito po lahat ang buo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 820, 840 po yung buo. At nabilang na nga din sa kinaniwe na itong mga barya at abot nga din daw po ito ng 400 mahigit. Kaya tapos may nagbayad nga din sa akin ng 100 pesos sa GCash. Yun, mali po na pagbilang po natin lahat.